opinion sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Dito lang sa Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga running stories, the news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po gabi ito ng Biyernes at 13 sa taong 2026, buwan ng Marso. Sa ating pong headlines, 400 Pinoy mula gitnang silangan kasadong i-repatriate via chartered flight pabalik ng Pilipinas. Amerika wala pang indikasyon na alisin ang military assets sa Pilipinas ayon sa AFP. Presyo ng petrolyo lalo pang tataas sa susunod na linggo. Halaga naman ng piso lalo pang sumadsad ngayong Biyernes 13. Digital distribution ng fuel subsidy
Ito raw po'y pinag-aaralan ng LTFRB. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho, tumaas noong Enero ng taong 2026. Higit sa 12 bilyong pisong halaga ng pekeng US dollars nasabat ng NBI sa Pasay. Sa TNT Global News, mahigit 20% ng kabataan sa Australia gumagamit pa rin ng social media kahit may ban. Sa sports, Arellano Chip Squad nakuha daw po ang 7th feat sa NCAA Season 101 cheerleading competition. Sa TNT Showbiz, Edu Manzano ipinakilala ang bagong pag-ibig. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano pong mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, tinatayang nasa 480 mga Pilipino sa gitnang silangan ang handang maripatriate pabalik ng Pilipinas bunsod ng tumitinding kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon po kay Dubai Philippine Consul General Ambrosio Brian Enciso III, ang mga Pinoy ay kinabibilangan po ng 36 na mga turista at 270 migrant workers. Ang naturang mga Pinoy ay ililikas sakay ng chartered flight mula Dubai, kung sa meron ding kasamang 70 contingent mula Abu Dhabi. Ayon po kay Enciso, kasama ng Pinoy repatriates mula Dubai si Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak. Tiniyak po ng Consul General na binayaran ng pamahalaan ng Pilipinas ang buong charter service, kabilang na ang flight ng eroplano at biyahe ng bus mula Dubai patungong Fujairah. Kasunod po nito ay posibleng magkaroon pa ng panibagong chartered flight kapag ginakailangan sa repatriation ng mga Pilipino mula gitnang silangan. Nakikipagpulong na ang Overseas Workers Welfare Administration sa Philippine Airlines para sa charter flight ng mga OFW na apektado ng krisis sa Middle East. Ayon sa OWA, nakatakdang isagawa ang charter flight mula Saudi Arabia pa Maynila sa mga susunod na araw. Bahagi umano yan ng repatriation efforts ng pamahalaan sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Samantala, lumagdari ng OWA at ang PAL ng kasunduan upang mapaigting ang koordinasyon at tagarang paghahanda ng charter flight para sa mga OFW. TNT Tomorrow's News Tonight. Ligtas na pong nakarating sa Singapore ang 24 na Pilipinong na-stranded sa Jeddah, Saudi Arabia dalaman sa kaguluhan sa Middle East. Sa impormasyon mula kay Singapore Ambassador to the Philippines, Constance C., naisakay ang mga Pinoy sa isang RSAF A330 multi-role tanker transport aircraft ng Singapore Air Force na lumapag kanina umaga. Nakasabay nila sa naturang flight ang ilang Singaporeans at iba pang mga ASEAN nationals mula sa Brunei, Indonesia at Vietnam. Ayon po kay Ambassador C., matapos unahin ng kanilang mga kababayan, ay agad daw po nilang ipinamahagi ang mga bakanting upuan sa mga dayuhang nangangailangan ng tulong, kabilang na ang mga Pilipino. Naging posible ang rescue mission na ito dahil naman sa mabilis na koordinasyon ng Singaporean Embassy sa Department of Foreign Affairs at sa Philippine Consulate General sa Jeddah. Samantala, pinayagan na ng Department of Justice ang pansamantalang visa relief para sa mga dayuhang naapektuhan ng kanselasyon ng mga flight palabas ng Pilipinas dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, inatasan na niya ang Bureau of Immigration na palawigin ang pananatili sa Pilipinas ng mga foreign national na nag-expire ang visa noong nakaraang February 28, 2026. Sa ilalim ng Department Order number 159, papayagan ng mga apektadong dayuhan na manatili sa bansa hanggang April 1, 2026 nang walang babayarang fees, multa o penalty. Git ni Secretary Vida, layunin ng hakbang na ito na magbigay ng konsiderasyon at agarang tulong sa mga turistang natrap sa ating bansa dahil sa gulo sa ibang panig ng mundo. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman,
Hindi raw po nababahalang Armed Forces of the Philippines sa pag-pull out ng Amerika sa assets nito sa South Korea para i-redeploy sa Middle East. Ayon po kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng AFP sa West Philippine Sea, air defense system ang inalis ng Estados Unidos sa Korea, habang training naman ng missile at equipment ng US ang narito sa bansa. Sa katunayan, inilarawan nila ito bilang upward trajectory sa alyansa ng Washington at Maynila. Anya patunay ito sa dumaraming security engagement tulad naman ng drill sa West Philippine Sea at ang $2.5 billion security assistance sa susunod na 5 taon. Gayon din, wala pa naman umanong abiso kung may pagbabago sa balikatan exercises sa susunod na buwan dahil naman sa pakipagbakbakan ng US kontra Iran. Bibigwasan na naman ng malakihang taas presyo ang mga motorista sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, humigit kumulang 16 pesos and 50 centavos ang itataas ng kada litro ng diesel, 11 pesos and 50 centavos sa kada litro naman ng gasolina. Posible naman na hindi tataas, mabuti naman, o bababa sa 4 pesos. Okay. Ang kada litro ng kerosene, akala ko hindi tataas eh. Base po sa pagtaya sa 4 na araw na... Posible. Hindi, meron pa nga eh. 4 pesos nga eh. Base sa pagtaya sa 4 na araw na kalakalan sa world market, nabunsod po ito ng giyera sa gitnang silangan. Ngayon linggo, ipinatupad po ng kumpanya ng langis ang utay-utay na implementasyon ng big time all price hike mula 7 pesos hanggang 13 pesos sa gasolina hanggang 24 pesos and 25 centavos sa diesel, habang 38 pesos and 50 centavos sa presyo ng kerosene. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, sumadsad pa sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar ngayon pong Biyernes at 13. Bate po sa datos naman mula sa Bankers Association of the Philippines, BAP, nagsara po ang palitan ng Forex sa 59 pesos and 73 centavos sa bawat US dollar. Ito po ay mas mababa kumpara sa huling naitalang record low noong March 9, 2026, kung saan bumagsak ang palitan sa 59 pesos and 50 centavos. Mukhang baka maging 60 na. Naku, huwag naman. Yun, malapit-lapit na. So far naman ngayong araw ngayong linggo ito, naglaro yan sa 59 pesos sarado, na 73, tapos bumababa ulit, tapos tataas, mga ganyan lang. Sigurado ka? Wag lang sana. Sigurado. Wag lang sana. Sigurado ka. Magdilang angel ka sa. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, nagbigay naman ng katiyakan ng liderato ng Senado na sa susunod na linggo ay kanila nang aaprobahan ng panukalang batas para mabigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para suspendihin ang excise tax sa langis. Ito'y matapos na i-certify as urgent ng Pangulo ang panukalang batas para bigyan siya ng emergency powers. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, prioridad nila ito sa kanilang sesyon sa susunod na linggo. Dahil certified as urgent ang panukalang batas, may sasantabi na ang umiiral na 3-day rule at diretso na sa third reading ang panukala. Samantala, hanggang sa susunod na linggo na lamang ang sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso bago sila magbakasyon para sa Semana Santa. TNT Tomorrow's News Tonight. Nakatagda namang desisyonan sa susunod na linggo ang taas pasahe para sa mga pampublikong mga sakyan. Ayon po kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakapagbigay na ng rekomendasyon ng LTFRB, ngunit ito raw po'y ibinalik muna sa kanilang opisina. Ito po'y para isailalim muli sa pag-aaral ang fare hike para matiyak na magiging ito'y makatwiran sa gitna ng nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Binalik ko sa LTFRB, sabi ko pag-aralan mo mabuti at we have to hit a certain inflation number, no, para hindi mas lalo makaapekto at
makadagdag ng problema sa atin ng mga pasahero. So may computation po kami, no, upang sa ganon kahit papaano may mga intervention ng ating gobyerno. So meron pong nakabinbin na fare hike. Hopefully by next week we can decide on the petition of fare hike. Pero I can guarantee you, Kuya Tunying at Kuya Jerry, na yung itataas man ay reasonable at sa tingin namin ay maintindihan din natin ng ating mga kababayan. Yan po mga kaibigan, si DOTR Secretary Giovanni Lopez. Samantala, pinag-aaralan naman na ngayon ng LTFRB na gawing digital ang pamamahagi ng fuel subsidy para hindi na magtiis sa mahabang pila ang mga tsuper at operator. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, kinakausap na nila ang mga electronic money issuer o yung mga digital wallet apps na accredited ng Bangko Sentral para maging katuwang sa distribusyon ng 5,000 pisong ayuda. Git po ng ahensya sa ganitong pamamaraan ay mapapabibilis ang pagdating ng pera sa mga benepisaryo at mas magiging transparent ang listahan. Dadaan muna sa validation process ang mga EMIs upang matiyak ang kanilang kakayahan sa digital transactions. Una nang inanunsyo ni Transportation Secretary Bonnie Lopez na sisimula ng pamamahagi ng fuel subsidy sa susunod na linggo. TNT Tomorrow's News Tonight. Welcome naman sa mga jeepney driver ang pamimigay ng fuel subsidy ng gobyerno, subalit dapat daw po meron din silang pangmatagalan na solusyon sa epekto ng krisis ngayon sa langis. Sa prempo ng programang Damdaming Bayan, sinabi ni Piston National President Modi Floranda na kung patuloy lamang din natataas ang presyo ng petrolyo, abay tila ibabalik din nila ang matatanggap na subsidiya sa mga oil company. Saan na sinasabi po ng gobyerno, oo, sa isang tingin makakatulong. Pero pag tingnan po natin, halos 3 weeks lamang na ikukonsume din ng ating mga driver. At ang sinasabi natin, nag-isip sila ng 5,000, pero tuloy-tuloy naman natataas yung presyo ng petrolyo, lalamunin din lang siya at ibabalik din lamang sa mga oil company. Iginit pa ni Floranda, kinakailangan na nagarang pagkilos mula sa pamahalaan para daw po sa matagalang solusyon sa oil crisis, dulot po ng gulo sa gitnang silangan. Kaya panawagan din po ng mga tsuper ay magkaroon daw po ng fare hike o taas singil pasahe para hindi lubusang maubos ang kanilang kita sa pagbili lamang ng krudo. Pero mauubos din ang pamasahe ng mga commuter. Oo, yun na nga yun. Ubusan. Ano ba yan? Samantala, epektibo na rin ngayong linggo ang hybrid work setup sa Presidential Communications Office, alinsunod po sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ilalim ng memorandum, 4 na araw na lamang ang on-site work habang naka-work from home ang araw ng Biyernes sa mga tauhan ng PCO. Hindi kasama rito ang mga nagtatrabaho sa output-based project at service personnel. Nakapaloob din sa memo na kailangan na magsumite ng buwan ng work programs ang mga supervisor na magsisilbing gabay sa kanilang tauhan tuwing araw ng work from home. TNT Tomorrow's News Tonight. Magpapatupad naman ng work from home scheme ang Kamara de Representantes para ho mabawasan ang mga hindi kinakailangang gastusin sa gobyerno. Sa inilabas na memorandum na nilagdaan ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil, ipatutupad daw po ang modified work arrangements. Ang mga bagong work setup ay patutupad kapag nakareses ang Kongreso kung saan 2 araw ang on-site work mula Martes hanggang Miyerkules, habang 2 araw naman ng work from home tuwing Lunes at Huwebes, at kapag meron pong sesyon ang Kamara, 3 araw ang on-site mula Lunes hanggang Miyerkules at 1 araw naman na work from home tuwing Biyernes. Sa kabila ng pagtitipid, nasa direktiba ni Garafil na panatilihin ng skeletal workforce sa mga opisina kahit sa mga araw na work from home para daw matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Samantala, kapansin-pansin din po ang maluwag na kalsada kaninang rush hour
o ngayong araw po ng Biyernes, March 13, 2026. Ang kadalasang hindi mahulugang karayom na EDSA, lalo na mula Cubao, Ortigas, Makati, na mga business district sa Metro Manila ay iilan lamang ang motoristang dumaraan. O ikaw Lakay, dumaan ka dito, di ba? Normal. Walang ganito? Normal na traffic. Huwag na natin ibalita to. Di ba kanina umaga yan? Baka umaga. Nabatid po na ngayong Biyernes, nagsimula nga po ang pag-implement ng work from home setup. Ang ilang pong trabaho sa mga sumusunod na ahensya ay naka 4-day work week na lamang. Bahagi po ito ng energy conservation efforts ng pamahalaan sa gitna ng krisis sa langis, dulot po ng gulo sa gitnang silangan. Mismo nga mga tauhan ng MMDA na nakabantay sa EDSA ay napansin daw ho ang maluwag na daloy ng trapiko kahit pa Biyernes dahil nabatid na 4-day work week at work from home setup ng ating mga kababayan ay simula na nga po ngayong araw. Ayaw ko maniwala dyan. Kasi kanina, grabe yung traffic sa May Buendia. Sabi ko, sandali lang, parang 4-day work week. Hindi yata tawag dito, hindi yata naapektuhan ng mga motorista sa taas ng presyo ng petrolyo. Abay, ganun pa rin, matraffic pa rin, ha? Baka naglabasan na yung mga tinanghaling gumising. Tinanghaling gumising. Tanghali na silang lumabas. Tanghali na lumabas, baka kumain lang sa labas. Pero sa totoo lang ho, kung wala naman kayong mahalagang pupuntahan, abay, huwag na ho kayong bumiyahe sa labas, Oo, ang purpose po ng 4-day work week tsaka work from home setup, kung hindi po kayo magtatrabaho sa bahay at halimbawa nadagdagan yung off nyo, ibig sabihin po niyan, magtipid po kayo ng gasolina ninyo. Saka wag ko kayo lalabas ng tanghaling tapat kasi madali maubos ang Alam mo yung sumisingaw ang ng gasolina kapag tanghali, Ay, pag talaga? malakas ang init ng araw, Meron palang ganun? May ganun yun, Kaya medyo tingnan natin mabuti. Iba naman mga sakya, meron ng tinatawag na economy features, siguro paminsan-minsan gamitin na rin ho yung mga yung economy features? Ibig sabihin less ang consumption ng fuel, lalo pag matraffic, ilagay nyo sa eco mode. Kaya ang payo ng ilang mga nasa car industry, Pero mahalaga pa rin, wag muna tayong bibiyahe pag wala naman tayong mahalagang pupuntahan. Tsaka uso naman na yung kung meron kayo talagang pupuntahan, halimbawa, yung mga carpooling. Yan, hindi naman importante yung lalakarin kung malapit ninyo. naman ang pupuntahan ninyo, maglakad na lang kayo. Exercise pa. Tulad ni partner dito kanina, naglakad na ho yan mula dyan sa may kabila. No, isang araw nga Lakay, napapaisip ako, nakatingin ako sa malayo. Sabi ko, naalala ko, meron nga pala akong bisikleta sa bahay. Parang gusto ko na magbisikleta. Kung ayaw magbike, maglakad-lakad. Medyo i-advance na ng konti yung paglalakad para makarating sa pupuntahan sa tamang oras. Saka magbaon ng extra damit o extra t-shirt kapag pinawisan. Ang problema kasi Lakay, tayo kasi meron tayong anong tag dito? Meron tayong tag dito, parang hindi fitting room Hindi fitting room, pero yung parang meron tayong paliguan. Ayan. Kumbaga, pagkatapos na mag-jogging, mag-bisikleta, pwede kang mag-shower saglit at magpalit ng damit. Saan? Nandun sa kabila. Talaga, Sige. Yan, nandun sa may likod. Kaya lang kasi may mga kumpanya na hindi ganoon. Walang ganong pasilidad. Ayun. Naspo-naspo na lang. Pwede namang naspo-naspo sa kapalit ng damit. Siyempre sa babae, ayaw namin na magtatrabaho kaming bilasa. TNT Tomorrow's News Tonight. Parang isda lang. Bilis. Standby pa rin po sa iba pang mga balita, mga kaibigan, sa Tomorrow's News Tonight. Nako, yun daw hong bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Abay, nadagdagan daw ho nito hong buwan ng Enero taong 2026. Samantala naman, higit sa 12 bilyong pisong halaga daw po ng pekeng US dollars. Wow!
Nasabat daw po ng NBI sa Pasay. Sa pong TNT Global News, higit sa 20% ng kabataan sa Australia abay gumagamit pa rin daw po ng social media kahit mayroong pagbabawal. Di ka sama ng ulo. Sa sports, Arellano Chief Squad nakuha daw po ang 7th peat sa NCAA Season 101 Cheerleading Competition. At sa showbiz, si Lodi Edo Manzano abay meron daw pong ipinakilalang Bago na naman. Ha? Bago na naman. Bakit? Nakailang bago na ba? Nung nakaraan lang, may pinapakilala niya, di ba? ganun? Kapwa-artista ang kasama. So, napalta na pala yun. Baka naman love team lang. Hindi. Totoo? Talagang karelasyon niya. Pudno? Pero ewan ko ngayon. Pudno? Anong pudno? Totoo? Oo nga. Ano sa Ilocano yung oo? One. What? One. 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 Oh, sige, tanongin mo ulit ako. Tanongin mo, pudno? Pudno? One. TNT Tomorrow's News Tonight. Ang laki mata ng partner ko. Pilipinas ang oras, alas 9:33 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan.
taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we are Marco, and you are watching Fizo. Kilalanin ng rising girl group from Davao na binubuo ni Lori, Kay, Ai, Yani, Blights, and Tashi. Oh, my love, you don't even have to try, 'cause baby, you're just don't deserve my love. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong Tomorrow's News Tonight. Mamayagbagang DZRH. Salamat po sa inyo. Ano ho? Pilipinas ang oras, ganap na pong 42 minutes, makalipas ang alas 9 ng gabi. Balik po tayo sa ating mga balita sa Tomorrow's News Tonight. Ano pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT Tomorrow's News Tonight. Report muna mula kay Noche Cacas. Higit na po sa 800,000 pisong halaga ng shabu. Nakumpiska 3 high-value drug suspect na aresto sa Parañaque City. Report mula kay RH27 Noche Cacas. Noche. Lakay Ray at Kises, natimbog ng mga otoridad ang 3 tulak ng droga sa kinasang bypass operation sa lungsod ng Parañaque. Kinilala ng Southern Police District ang mga suspect na sina alias Angelo, 23 anyos, alias Ronaldo, 22, at alias Raymond, 25 years old. Nakumpiska ang 120 grams ng pinaghinalaang shabu na aabot sa 816,000 pesos. Nabingwit ang high-value drug suspect sa patibong sa isang lugar sa barangay San Dionisio matapos sa bentahan ng shabu ang police pusher buyer sa lugar. Inahanda na ng pulisya ang kasong isasampa laban sa 3 tulak ng illegal drug. Arit sa 27 sa DZRH. Naramdaman mo ba? Maluwag ngayon. Maluwag? Maluwag Sure? talaga? Sure yun, na sure? Maluwag. Di, kasi na, pasado dapat kanina pa sa rush hour. Pero maluwag din kanina. Talaga? Oo, kakaunti yung lumalabas. Gawa rin ng 4 days. Sa mga gasolinahan, kumusta naman ngayon? Baka ngayon pala, baka pila balde na. Oo, may mga usual na lang din yung mga pumipila, lalong-lalo na yung mga pampasaherong jeep na nagpupunta. Alam mo, kawawa talaga yung mga namamasadang mga jeepney drivers, Kasi sila yung talagang direct hit nitong pagtaas sa presyo ng diesel. Lakay Ray, yung ibang jeepney driver, Kises, ay hindi muna namasada habang mataas yung diesel. Imagine, wala na sila talagang... wala na, as in, wala na. Wala na talaga. Kasi isipin mo, 20 mahigit yung lalong-lalo na sa diesel. Ang pinakamataas ngayon na nagsapresyohan ng produktong petrolyo ay yung diesel, Lakay Ray. Sandali, anong gasolina? Nasa tapat ka ba ng gasolinahan ngayon? Wala. Pero kanina, ano nakita mong presyo ng diesel sa gasolinahan? 85, 87, meron ganun, Lakay Ray, yung diesel. 85, 87? Wow! Ano ba na? Halos 100 piso na. Almost 90. Depende din kasi Lakay Ray. Kung halimbawa, doon ka sa BGC, mahal talaga doon. Kasi saka depende rin Meron kasing pag mga big time, mga big oil companies kasi medyo kahit paano kaya nilang laruin ng medyo, 'di ba? Pero kapag kapag mga small oil players, abay syempre wala nang wala nang stock yan.
Wala, kasi yung big three talaga, Lakay Ray, yun No. yung talagang may sapat pang pondo. Oo, kaya pa nila eh. Oo. Petrolyo. Dahil Oo. yung mga naangkat nila noon na mura pa, yun pa Yun ang binabanggit natin dyan. Sana kung yung kanilang nakuha noon na mas mura ang presyo, sana naman, hindi naman nila itataas. Oh. Kung totoosin nga, Lakay Ray, Oo. yung presyohan pa rin ng angkat nila, dapat yun pa rin yung presyo ibibigay nila ngayon. Oo, dapat ganun. Kung tutusin na Noche Lakay, tiba-tiba na sila kasi kada weekly nagtataas sila kapag yung world market ay gumagalaw yung presyo doon. Oh. Pero yung nakuha nila pang isang buwan, pang dalawang buwan. Yan. Di ba? Oo, kasi kung tutusin meron ng conflict sa Middle East. Wala namang makakapag-angkat doon eh. Wala din di ba? Oh. So, So meaning meron na silang meron na silang stock. common sense na lang. Sana man lang Nag-aapektado yung kasi, Oo. halimbawa, kung hindi ka makaangkat doon, ibig sabihin, may stock ka pa dito na correct. tinda ka pa Oo. na wala, na may gira naman pala doon sa pinagkukunan natin. Oh. O, di ba? Parang yun ang mga damdamin ng ating mga jeepney Alam mo, driver dapat yan ang tinatrabaho ng DOE, yung mga inangkat ng mas mura. Abay, dapat hindi naman ganun kataasan sanang pagtaas. Oh. Kaya nga lang, tali nga daw ang kamay. Ha? Tali ang kanilang kamay. Nino, ni Noche? Itatali natin yan. Alam mo, tali nga daw ang kamay. Lakay Ray at, Oh. alam mo, Lakay Ray at Kisses, isa lang ang masasabi ko dyan. Ano masasabi mong isa? Baka naman. Bikene me. Bikene mo, wag na muna kayong Alam mo, hindi na tayo dapat sa magtataas ng todo, ha? Oh. Hindi na tayo dapat sa DOE na nananawagan eh. Oh. Sa sa Kongreso na. Ayusin na yung... Hindi, mabagal sa Kongreso, dadaan pa ng hearing-hearing. Hindi na rin uusad yun. Saka ang dapat alam talaga, naman natin na sila din ng mga may-ari ng mga oil company. dapat motopropyo yung mga oil companies kasi ito din binabanggit ni Congressman Noche Cacas. Congressman Noche Cacas, di ba? Binabanggit mo na yung mga may mga stock na yun matagal na silang di ba? Mayroon silang inangkat dati na sa mas murang halaga nila nabili. Abay sana man lang hindi naman nila itataas ang todo. Nakadepende yan sa konsensya. Oh, di ba? Hindi yun, matindi yan pag kayo tinamaan ng karma. Yun. Ha? Tinatakot sila sa karma, no? Binanggit ni Kisses kanina, paano uusad yun? Sila nga yung may-ari ng gasolinahan. Ayan. Sino ba yung mga congressman na may-ari ng gasolinahan? Congressman. Si Congressman Noche Cacas ba? Noche Cacas. Sige. Yung isa, di ba? Talaga naman, no? Madami. Si Kong, saka si Congresswoman. Napakahirap dahil Lakay Ray, maluwa-luwa yung mga nakakausap. Abay, maawa naman sila sa ating mga kabayan. Ano yung mga namamasada? Diyos mio naman, no? Diesel ang ginagamit ng mga yan. Sobrang init ng panahon. Ay. Tapos yung presyohan. Sabi naman ng mga ride hailing yung mga angkas saka joy. Kami naman gasolina ginagamit ho namin, baka pwede naman maawa naman po sila sa amin. Diyos mio naman, araw-araw lang ho yung aming itinatawid sa pang-araw-araw na buhay ho namin, Tumaas ang oil product sa Lakay Ray at Kisses. Domino effect yan. Ay, siyempre. Domino effect yan. Presyo ng mga bilihin, Pasahe. Yan. Tatang. Ay, anyamatan na Mr. President. Baka pwede suspindi na wagad. Yung excise tax sa fuel. Ano po? Naku po. Ay, sige na nga. Sakit sa dibdib. Ang hirap huminga, Inom na tayo marami. Inom tayo marami to. Usong ubusipon ngayon. Buti ngayon, kahit paano, nakarecover na yung aking boses. Alam mo, Lakay Ray, kung yung noon nasuportahan lang yung water vehicle, siguro ngayon, maunlad na bansa na tayo. Oo nga, no? Dami natin tubig. Sino bang nag-promote nung, di ba sino ba nag-promote nung,
Si Dingle. Di ba si Dingle? Ay, nasaan na ngayon? Wala. Ha? Mukhang sa ibang bansa na yata nakinabang. Ha? Hindi rin yung uusad. Kasi dadaan ulit sa kongreso eh. Diyos me. Hindi uusad yan kasi dadaan yung sa kongreso. hydrogen powered na sasakyan. Siyempre, mga may-ari ng gasolinahan nasa kongreso. Haharang ulit, di ba? Hindi na naman uusad. Maharang ulit yung tubig na yan. Itong solar, maigi din dito no? Yung solar. Solar. LED. Solar natin. May naipito ka naman LED na solar powered. Na sasakyan. Baka naman meron din sila solar powered na sasakyan. Ha? Diyos me. Ay, sus apo. Ay, sige. Di mag-bike muna tayo. Sige. Maigi pa sa kalusugan. Pero kapag may matinding init kasi ng araw, ang hirap na mag-bike, baka bigla kang bumulagta eh. Ha? Ay, sinabi mo pa. At saka meron mga kamoting rider na hindi makontento sa isang linya. Paekis-ekis yung mamaneho. Ay, sus apo. Ingat po tayo. Salamat, Congressman Noche Cacas. Tikong. Ikaw ang magiging magiging pag-asa namin sa Kongreso. Kaya tumakbo ka na sa 2028, ha? 10K lang. Ako bukas tatakbo na. Tatakbo to si partner, ha? Mula dyan sa may area ng Taft. Papunta rito. Okay. Sige, salamat. At Lakay Ray, balik sa inyong... Thank you so much, RH27 Noche Cacas. Kawawa naman yung mga walang diskarte, kaya puro reklamo talaga sila. Tama naman yun, dapat talaga dumidiskarte, no? Dapat talaga pag-iisipan. Yes. Sa atin pa rin po mga balita, pinag-iingat po ng Philippine National Police ang publiko sa maaaring pagdami ng mga online scam ngayon pong nagsimula ng 4-day work week sa ilang tanggapan hot empleo. Ayon po sa PNP, kay PNP Anti-Cybercrime Group Director Brigadier General Wilson Asweta, baka raw po samantala hindi ng mga manggagancho ang paggamit ng marami sa online platforms habang sila ay mapadadalas na sa bahay. Kabilang dito ang pagpapadeliver online shopping na inaasahang mas engaging kung mababawasan ang paglabas ng mga manggagawa. Nabatid na simula ngayong Biyernes, Marso 13, work from home ang ilang taga-gobyerno, bate naman sa kautusan ni Pangulong BBM na pagtitipid sa harap po ng umiiral ngayong krisis sa petrolyo. Alam naman natin, ang internet ay prone sa mga mga scammer. Then, kung mayroong mga pangyayari, i-report agad sa amin at pag mayroong kaming ma-monitor, we will act again. So, babantay natin ang online platform. Especially, alam naman natin na marami ang mag-i-engage sa online activities. Samantala, dumami ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa pagsisimula ng taong 2026. Naitala sa 5.8% ang unemployment rate ng bansa noong January, mas mataas sa 4.3% noong Disyembre ng taong 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng 2.96 million pesos o 2.96 million na mga Pinoy na walang trabaho. Samantala, nabawasan naman ang Pilipinong underemployed o yung mga naghahanap daw po ng karagdagang oras ng trabaho kung ikukumpara noong nakaraang taon. Naitala sa 13.2% o katumbas ng 6.35 million na mga Pilipino ang underemployed. Samantala naman, nakauwi na sa Pilipinas ang 53 Pinoy na biktima umano ng human trafficking sa bansang Cambodia. Ayon po sa Department of Foreign Migrant Workers, dumating ang naturang mga Pinoy kanina umaga sa NAIA Terminal 1 sa tulong po na embahada ng Pilipinas sa Cambodia. Sa report ho ng mga otoridad, pinahirapan daw po mga biktima at pinilit pang makakota sa ginagawa nilang love scam. Salungat ito sa unang pangako sa kanila na magandang pasweldo at valid working visa. Sa ngayon po, isa sa ilalim ang mga biktima sa libreng psychosocial counseling, libreng gamutan bago ihatid sa kanilang pamilya sa mga lalawigan.
Samantala, dinampot ng National Bureau of Investigation ng isang Filipino na US citizen sa isang mall sa Pasay City. Yan ay matapos umanong magbenta ng pekeng 200 milyong dolyar at treasury bonds na may halagang 12 bilyong piso. Naaresto ang suspect sa ikinasang test buy operation na 3 buwan na ring iniimbestigahan ng otoridad. Binigyan din ni NBI Director Melvin Matibag, hindi lamang ito basta simpleng operasyon, kundi malaking hakbang laban sa multi-billion peso na banta sa financial integrity sa Pilipinas. Dinala na ang suspect sa Pasay City Prosecutor's Office para sa inquest proceedings kaugnay ng paglabag sa Article 168 ng Revised Penal Code. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, higit sa 20% raw po ng kabataan sa Australia, abay pasaway, gumagamit pa rin ng social media kahit may ban. Ibalita mo nga yan, Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Higit 20% ng mga kabataan sa Australia na wala pang 16 years old ang gumagamit pa rin ng social media kahit ipinatupad na ang pagbabawal sa bansa. Batay sa datos ng parental control software na Custodio, patuloy pa rin gumagamit ang ilang kabataan ng mga social media app tulad ng TikTok at Snapchat 2 buwan matapos ipatupad ang ban noong Disyembre. Ipinatupad ng pamahalaan ng Australia ang batas na nagbabawal sa mga social media platform na payagang gumamit ang mga wala pang 16 years old. Kapag hindi ito nasunod, maaaring pagmultahin ang mga kumpanya ng hanggang sa $49.5 million. Sa ulat, bumaba ang bilang ng mga kabataang gumagamit ng ilang app mula November hanggang ngayong February, ngunit nananatili pa rin higit 20% ng mga edad 13 hanggang 15 ang gumagamit ng TikTok at Snapchat. Ayon sa internet regulator ng bansa, patuloy nilang minomonitor kung nasusunod ng mga social media platform ang mga bagong patakaran habang kinikilala naman ng pamahalaan na maaaring magtagal bago masunod itong patakaran. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Samantala sa TNT Sports, Arellano Chief Squad nakuha daw po ang 7 peats sa NCAA Season 101 cheerleading competition. Alamin natin ang detalye kay Kyle Bulias. Matagumpay na nadepensahan ng Arellano University Chief Squad ang kanilang korona sa ginanap na cheerleading competition ng NCAA Season 101. Nasangkit nilang ikapitong sunod nilang kampyonato matapos dominahin ng cheer match sa Mall of Asia Arena. Nagsimula ang streak ng AU noong 2017 sa Season 92 ng NCAA at nagpatuloy ito hanggang ngayong taon, liban na lamang noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Samantala, pamangalawa naman sa kompetisyon ang Perpetual Help at third place ang Letran na siyang naging placement din noong nakaraang season. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulias. Ito na! Meron daw bagong pag-ibig si Mr. Edumen Manzano. Sino kaya? Ating alamin sa report ni Don Carlos. Don. Bagamat tapos na ang love month, humabol pa sa pag-hard launch ang bating aktor na si Edu Manzano sa kanyang bagong pag-ibig. Sa isang IG post, sinabi ng Peanut Gallery Media Network na the rumors are true. Ibinahagi rin ito ni Edu sa kanyang Facebook status at tinawag pang life partner ang tech CEO na si Ann Cusha. Matatanda ang usap-usapan ang naging samahan ng dalawa matapos maispatan na magka-holding hands sa isang prayer rally noong February 25. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Quisha pala, no? Quisha, Ann Quisha. Ayos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong person ng DZRH News Team. Sa ating DZRH Radio ating pong nakasama si Jeric
Jeric Barreto at sa ating pong DCRH TV at sa ating DCRH Digital at DCRH Malanday Transmitter. Yan po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para pa rin po sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:01 ng gabi.